Marina anak, gising na. Mag-almusal na tayo. Masayang tawag ni Aling Rosa mula sa maliit na kusina ng kanilang inuupahang apartment sa Tondo. Sandali lang po, inay. Sagot ni Marina habang inaayos ang mahaba niyang buhok sa harap ng salamin. 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit litaw na ang kanyang busilak ng ngiti at ang mga matang puno ng pag-asa. Pagbaba niya ay bumungad ang paborito niyang tapsilog. Simpleng ulam ngunit espesyal kapag si Aling Rosa ang nagluto. Alam mo, inay, Bungad ni Marina habang sumasandok ng kanin. kapag nakatapos po ako sa kolehiyo, ipapasyal kita sa Batanes. Gusto kong makita mo ang mga talampas at ang dagat na parang kumot ng kristal. Tumawa si Aling Rosa. Pinahid ang butil ng pawis sa noo. Aba anak, baka ikaw pa ang maunang makarating roon ha, dahil sa scholarship mo. Ako'y masaya na, basta't nakikita kitang masigla. Hindi po, inay, magkasama tayo. Yan ang pangarap ko, kasama ka sa lahat ng lakad ko. Habang kumakain, nag-uusap silang parang magkaibigan. Pinagkikwentuhan nila ang audition ni Marina para sa school choir, ang paparating na intramurals, at kung paano niya balak mag-aral ng marine biology sa UP. Puno ng tuwa ang munting mesa. Tila ba bawat tikim nila ng pagkain ay may kasamang musika ng pag-asa. Matapos ang agahan, sabay silang naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Bitbit ni Aling Rosa ang basket na may lamang kakanin na ibinebenta niya sa palengke. Samantala si Marina ay may backpack na puno ng libro at sketchpad. Inay, tignan mo tong bago kong ikinuhat kagabi. Sabi ni Marina, inilabas ang papel na may guhit ng pawikan na lumalangoy sa bughaw na dagat. Ang ganda nito anak, para bang buhay na buhay ang pawikan. Sabi ko na nga ba'y may talento ka. Salamat po, inay. Malang araw, gusto kong makapaglarawan ng mga hayop sa dagat ng personal, hindi lang sa litrato. Kaya mo yan, Marina anak, basta't magsikap ka at malalig ka sa Diyos. Pagdating sa kanto, huminto sila. Hanggang dito na lang ako anak ha. Ani ni Aling Rosa. Mag-iingat ka anak ha, at tawagan mo ko kung may kailangan ka. Sige po, inay, I love you. Sabay besos sa pisngi. Lumarga na ang jeep na sinasakyan ni Marina. Sa bawat indayog ng sasakyan, dama niya ang kasiyahang may ina siyang sandigan. May mga pangarap siyang hinahabol, at may mundo siyang kasing liwanag ng sikat ng araw na tumatama ngayon sa mga bubong ng Maynila. Sa paaralan, sinalubong siya ng mga kaibigang sina Lisa at Tony. Girl, ready ka na ba mamaya sa choir tryouts? Tanong ni Lisa. Oo naman, pero kabado pa rin. Sagot ni Marina. Hindi ka dapat kabahan. Singit ni Tony. Ikaw nga yung laging hinahanap ng music teacher natin kapag may event eh. Nagpalitan sila ng high five bago tumuloy sa klase. Sa unang period, nagulat si Marina patungkol sa biodiversity sa Philippine Seas. Matapos ang presentasyon, pinuri siya ng guro. Marina, mahusay. Nakita kong malalim ang pagkahilig mo sa karagatan. Panatilihin mo yan ha. Namula siya sa kilig at tumango. Sa likuran, narinig niya ang bulungan ng ilang kaklase. Si Marina talaga, pang-honor lagi, pero hindi siya mayabang. Ang simpleng papuring iyon ay parang musikang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nakahanda na ang merienda, suman at mainit na tsokolate. Kamusta ang audition anak? Tanong ni Aling Rosa habang naghahain. Nakakatuwa po, inay. Pinakanta ko ng 3 pyesa at sabi ni ma'am, malaki raw ang tsansa kong mapasama. Alam ko namang kayang-kaya mo yan anak. Tugon ng kanyang ina. Hinaplos ang buhok niya. Magpasalamat tayo. Habang nagmemerienda, nagkwentuhan sila patungkol sa plano nilang magtanim ng maliliit na halaman sa pasilyo. Maglagay tayo ng petsa at kamatis, inay. Wika ni Marina. Para may sariwa tayong gulay.
Oo, at para naman may kulay ang ating bahay. Dagdag naman ni Aling Rosa. Kinagabihan, sa ilalim ng ilaw ng lumang lampara, sabay silang nagdasal. Panginoon, Panimula ni Aling Rosa. salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po si Marina sa kanyang mga pangarap. Dalangin ng kanyang ina. Salamat din po Dugtong naman ni Marina. sa masayang araw kasama si Inay. Naway patuloy niyo po kaming pagpalain. Pagkatapos ng panalangin, nahiga na sila sa magkatabing banig. Isang simpleng ritual na araw-araw nilang inuulit. Bago pumikit, narinig ni Marina ang malumanay na tinig ng ina. Anak, tandaan mo ha. Ano man ang mangyari, nandito lang si Inay. Huwag kang matatakot mangarap ng malaki. Ngumiti si Marina sa dilim. Opo Inay, pangako po. Sa labas, maririnig ang humuhuning kuliglig at ang mahinang ugong ng mga dumaraang sasakyan. Tila himig ng Maynilang kailanmay di natutulog. Ngunit sa maliit na sulok ng lungsod na iyon, may dalawang pusong sabay na nangangarap. Isang inang handang ibigay ang lahat para sa anak at isang anak na ang tanging inspirasyon lamang ay ang kanyang ina. Bago tuluyang tangayin ng antok, hinawakan ni Marina ang kamay ni Aling Rosa. Inay, salamat po sa lahat ha. Walang anuman yun anak. Ikaw ang mundo ko. At sa simpleng pag-uusap na iyon, mistulang natatakan ng bituin ng kanilang kisame. Mga bituing gawa sa pag-ibig, pagtawa, at pati na rin pag-asa. Sa gabing iyon, buo at maliwanag ang mundo ni Marina. Handang harapin ang kinabukasan kasama ang pinakamamahal niyang ina. Dumating ang unang senyales isang hapon ng Hunyo. 3 linggo matapos ang masayang audition ni Marina sa choir. Pag-uwi niya galing eskwela, nadatnan niyang nakaupo si Aling Rosa sa silyang kawayan, nanginginig at namumutla. Inay, bakit po kayo pawis na pawis? Mainit pa sa palengke? Tanong ni Marina. Inilapag ang bag at agad na hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang ina. Kaunting hilo lang anak. Pilit ng ngiti ni Aling Rosa. Siguro napagod lang ako sa pagtitinda. Humiga muna po kayo. Git ni Marina. Magpapakulo lang ako ng tubig para sa salabat. Habang nag-uusok ang takore, pinilit ni Marina na hindi magpanik. Ngunit nang lumapit siya ulit, narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina. Malalim ito. Parang may hinahagilap sa loob. Inay, matagal na ba yung ubo mo? Ilang araw na rin anak. Pag-amin ni Aling Rosa, inilihim ang pagkirot ng dibdib. Akala ko ay simpleng sipon lang. Kinabukasan, dinala siya ni Marina sa Barangay Health Center. May lagnat po kayo, Aling Rosa. Sabi ng nurse. At malakas ang paghinga nyo. E-x-ray po muna natin. Sa maliit na silid, magkahawak kamay silang naghihintay ng resulta. Inay, kapag kumaling ka, itutuloy natin yung pagtatalim ng kamatis ha. Pilit na masiglang sabi ni Marina. Oo naman anak. Sagot ng ina, bagaman bahagyang namumuo ang luha sa mga mata. Lumabas ang doktor na may kunot ang noo. May nakita kaming anino sa kanang baga niya. Kailangan pong i-hospital ka agad para masuri ng mas detalyado. Dok, seryoso po ba kayo? Nanginginig na tanong ni Marina. Hindi pa natin masasabing malubha. Tugon naman ito. Pero wag na nating patagalin pa. Sa ospital, sinundan sila ng sunod-sunod na pagsusuri ng dugo, CT scan, at kung ano-ano pa. Habang naglalakad sa pasilyo, hinawakan ni Aling Rosa ang braso ng anak. Anak, huwag kang mag-alala ha. Malakas pa si Inay. Hindi po ako natatakot, Inay. Bagaman nanginginig ang tinig ni Marina. Kaya po natin to. Makalipas ang 2 araw, tinatawag sila ng doktor sa opisina. Stage 4 lang cancer. Malamig ngunit mahinahong pahayag nito. Pasensya na Miss Marina. Parang bumulusok ang kisame. Pero, hindi po naninigarilyo si Inay. Mariing tugon ni Marina. Halos pasigaw na.
May mga kaso pong dulot ng polusyon at second-hand smoking. Paliwanag ng doktor. Gagawin namin ang lahat, ngunit kailangan nating maging handa. Tahimik na napaupo si Aling Rosa. Pinisilang kamay ng anak. Anak, tignan mo ko. Mahinang sabi niya. Hindi tayo susuko. Hindi po, inay. Umiyak si Marina. Lalaban tayo. Sinimulan na ang chemotherapy matapos ang 1 linggo. Sa bawat turok ng suwero, ramdam ni Marina ang pagkonti ng sigla ng ina. Ang buhok ko, anak. Baka malagas. Biro ni Aling Rosa isang gabi. Maganda ka pa rin naman, inay, kahit kalbo ka. Sagot naman ni Marina. Pinahid ang luha at ngumiti. Bibili tayo ng makukulay na bandana. Sang madaling araw, nagising si Marina sa mahinaong ungol. Tinakbo niya ang kama ng ina at nakita itong hirap huminga. Inay! Nurse! Sigaw niya. Dumagsa ang mga medikong may dalang oxygen. Habang nagkukumahog ang lahat, hinawakan ni Aling Rosa ang pisngi ng anak. Anak, huwag kang matakot ha. Bulong niya. Mahal na mahal kita, anak. Mahal din po kita, inay. Laban lang po. Nanginginig na sagot ni Marina. Ngunit bumigat ang dibdib ni Aling Rosa. Ipangako mo, anak. Itutuloy mo ang mga pangarap mo. Halos pabulong. Opo, inay. Pangako po. Hikbi ni Marina. Nag-alarma ang monitor. Code Blue! Sigaw ng doktor. Tinulak si Marina palabas ng silid. Sa pasilyo, parang nag-slow motion ang lahat. Ang pulang ilaw ay kumikislap. Ang yabag ng mga doktor at pati na rin ang tunog ng machine. Sige pa, 1 more! Narinig niyang sigaw mula sa loob. Sa bawat segundo, tila hinahatak papalabas ang puso ni Marina. Maya-maya ay bumukas na ang pinto. Lumabas ang doktor habang ito ay nakayuko. I'm sorry. Tanging nasabi na lamang nito. Patakbo si Marina papasok. Ngunit sinalubong siya ng puting kumot na nakatakip sa mukha ni Aling Rosa. Inay ko! Inay! Umahagulgol siya. Niyakap ang malamig na katawan ng kanyang ina. Akala ko po, kasama po tayo sa Batanes. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Pinipigilan ng nurse. Miss, kailangan na po nating ayusin ang katawan. Sandali lang po. Pakiusap ni Marina. Hinaplos ang pisngi ng kanyang ina. Salamat, inay. Salamat po sa lahat-lahat. Umaga nang mailabas ang labi ni Aling Rosa. Sa mortuaryo, dumating sina Lisa at Tony. Marina, nandito kami. Yakap ni Lisa. Hindi ko alam kung papaano na. Umiyak naman si Marina. Wala na si inay. Pero kasama mo pa kami. Sabi ni Tony. Pero umuwi ka muna. Magpahinga ka ha. Umiling si Marina. Hindi, dito muna ako. Baka magising pa siya. Sa buong lamay, halos hindi kumain si Marina. Umuupo lang siya sa tabi ng kabaong. Nagkikwento sa ina na parang naririnig pa nito. Na-confirm ko, inay. Natanggap po ako sa choir. Mahina niyang sabi isang hating gabi. Pero hindi ko na alam kung meron pa yung saysay. Lumapit ang kapitbahay na si Mang Romy. Iha, kailangan mong kumain. Nagabot ito ng sopas. Salamat po. Tugon niya, ngunit hindi niya magawang sumupo. Sa huling gabi ng lamay, dumating ang pari para sa misa. Sa gitna ng pagluluksa, daroon ng pag-asa. Wika nito. Ngunit kay Marina, ang bawat salita'y parang dagungdong ng kulog. Malayo at walang dating. Pagkatapos ilibing si Aling Rosa sa sementeryo ng Nabotas, naiwan si Marina sa puting marmol na may pangalang Rosa R. Dizon, 1973-2005. Inilapag niya ang bouquet ng sampagita. Pangako, inay. Tutuparin ko ang sinabi ko sa inyo. Ngunit sa dulo ng pag-uusap, ay nagsulubong ang luha at higpit. Pag-uwi sa kanilang apartment, sinalubong siya ng katahimikan.
Wala na ang halakhak ng kanyang ina. Wala na ang amoy ng bagong lutong kanin. Sa kusina, nakita niya ang kawali na iniwan nitong hindi nahugasan. Idinampi niya sa ilong ang sandok na may bahid ng adobo. Saka napaupo sa sahig. Umiyak ng walang tunog. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa eskwela hindi para mag-aral, kung hindi para takasan ang bahay. Ngunit sa classroom, narinig niya ang bulungan ng ilang kaklase. Ayun, si Marina. Isang uli lang walang makulang. Kawawa pero baka bumagsak na yan. Lumapit si Liza. Ignore mo lang sila. Bulong niya. Ngunit wala nang lakas si Marina nang tawagin siya ng guro para mag-recite. Nakatulala lang siya. Marina, okay ka lang ba? Tanong ng teacher. Ayos lang po. Mahinang tugon niya, ngunit baka sa mukha ang kawalan. Pagdating ng katanghalian, inanyayahan siya ni Lisa at Tony na kumain. Sige na. Aya ni Tony. Niluto to ng mama ko. Salamat na lang pero wala akong gana. Sagot niya. Tinakpan ng tiyan na kumakalap. Sa bahay, kinuha niya ang lumang sketchpad. Pinuksan niya ang pahina kung saan iginuhit niya ang pawikan. Wala na rin tong saysay. Bulong niya. Saka pinunit ang pahina at iniwan sa sahig. Bago matulog, hinila niya ang kumot na dati nilang pinagsasaluhan ng ina. Inay, gabayan niyo po ako. Tanging dasal niya. Ngunit sa unang pagkakataon, tila walang sumagot. Sa dilim ng silid, naroon ang unang bukso ng malamig na katotohanan na mag-isa siyang lumalaban sa mundong dati puno ng tawanan. At habang pinipigilan niyang maupos ang luha, unti-unti ring nauupos ang liwanag na dati walang tigil na nagliliyab sa puso ni Marina. Ang una niyang nawala ay ang kulay, isang umagang makulimlim. Bumangon si Marina at napansing abuhin ng bawat sulok ng kanilang maliit na apartment. Tila nilagyan ng manipis na tabing ang mundo. Walang amoy ang hangin, walang lasang tinapay na binili niya kahapon. Pumangon ka na, Marina. Bulong niya sa kanyang sarili, habang nakaupo sa gilid ng kama. Suot pa rin ang damit pang lamay, na hindi niya natanggal mula ng ilibing si Aling Rosa. Ngunit nanatili siyang nakatitig sa sahig. Kung saan ay nakakalat pa rin ang mga punit-punit na pahina ng sketchpad. Pagdating sa paaralan, hindi niya na inabutan si Lisa at Tony sa gate. Sa halip, sumalubong ang magkasabay na tawa ng dalawang kaklase, sina Carla at Miko, na agad lang lumihis papalapit. Oy Marina, bakit parang multo ka? Tukso ni Carla. Siguro naghahanap pa ng mama, dagdag ni Miko na tumawa. Pinilit niyang magpatuloy sa paglalakad. Pakiusap, tigilan niyo ako. May hina niyang sabi, ngunit sinundan pa rin siya ng mga tawa hanggang doon sa pasilyo. Sa homeroom, inilapag niya ang bag at umupo sa pinakahuling upuan. Tinawag ng guro ang klase para sa morning prayer. Marina, ikaw sana ang mauna. Wika ng teacher. Ma'am, paspo muna ako. Halos pabulong niyang tugon. Nagkunot ang noo ng guro, ngunit hindi na nagpumilit pa. Natapos ang dasal, ngunit si Marina ay tila hindi narinig ni isa sa mga salita. Pagdating ng recess, lumapit si Lisa na bitbit ang dalawang pandesal. Kain tayo please. Aya niya. Hindi ka pa kumakain. Umiling si Marina. Hindi ako gutom. Alam kong nasasaktan ka. Hinimas ni Lisa ang likod niya. Pero kailangan mong kumain. Hindi mo pa naiintindihan? Biglang napalakas ang boses ni Marina. Kayo, may pamilya pa kayo. Ako wala na. Napatda si Lisa. Ngunit bago pa makasagot, ay tumayo na si Marina at naglakad papalabas ng classroom. Sa koridor, sumalubong ang 3 miyembro ng basketball team. Uy, yung ulila oh, bulong ng isa sabay tawa. Pwede ba? Tantanan niyo ako. Singal niya.
ngunit lalong lumakas ang kantsawan. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdan at nagtungo sa lumang stockroom malapit sa gym. Ang tanging lugar na alam niyang walang tao sa oras na yon. Pagkapasok, sinarado niya ang pinto at dumulas pababa hanggang sa nakaupo na siya sa malamig na sahig. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luha na kanina pa siya nagpipikit. Inay, bakit mo ako iniwan? Umahagulgol niyang tanong sa katahimikan. Akala ko ba'y sabay tayong mangangarap? Lumipas ang mga linggo. Bawat araw, mas lumalalim pa ang hukay na kinatitirigan ng puso niya. Bumaba ang marka niya sa pagsusulit sa biology. Ito ay ang paborito niyang asignatura. Tinawag siya ng guro matapos ang klase. Marina, Malumanay na sabi ni Ma'am Perez. napansin kong hirap ka na. Gusto mo pang magkwento? Umiling siya habang nakayuko. Ayos lang po ako. Hindi ka nag-iisa, Marina. Git ng guro. May guidance counselor tayo. Ayoko po. Mabilis niyang sagot, saka nagmadaling lumabas ng silid. Sa kantin, nakapila si Miko sa harap niya. Narinig ko, bagsak ka raw sa exam? Bulong nito. Buti naman, pantay-pantay na tayo. Pinili niyang hindi sumagot, ngunit nang maupo siya sa isang sulok, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa galit, kung hindi sa paghalo-halo ng gutom at pagod. Ibinuka niya ang lunchbox na inihanda sa kanya ni Aling Rosa noong ito ay nabubuhay pa. Ngunit ngayon ay wala na itong laman. Isinara niya iyon at ipinikit ang mga mata. Kinagabihan, uuwi na sana siya ng maaga, ngunit sadyang mabigat ang hakbang. Pagdating sa apartment, ay walang ilaw. Naluma na ang bigas. Wala nang laman ng rep, kung hindi kalahating pitsyal ng tubig. Umupo siya sa lamesa at tinignan ng kawali. Wala na talagang saysay. Mahinang bulong niya, saka dinukot ang bariyang naipon mula sa baon. 3 piso, hindi sapat para sa isang instant noodles. Nang gabing iyon, nakatulog siyang walang laman ng tiyan. Ngunit mas masakit pa sa gutom ang kanyang panaginip. Nakita niya si Aling Rosa. Nakangiti ito sa may pintuan ng kanilang lumang bahay. Anak, gumising ka na. Wika ng ina sa panaginip. Kailangan mong kumain, anak. Pagmulat niya, umaga na at kumakalam na ang tiyan niya. Walang pasok dahil Biyernes Santo. Naglakad siya palabas. Umaasang makikita ng trabaho kahit panandalian lamang. Sa palengke, nag-alok siyang magkarga ng bayong kapalit ng 5 piso. Ate, pwede ko pang bitbitin yan? Tanong niya sa isang matandang babae. Nako, salamat iha. Tugon naman ito. Natapos niya ang 3 biyahe bago sumakit ang likod niya. Ngunit nakaipon ng 30 pesos. Sapat para sa isang mangkok ng lugaw. Habang kumakain sa karinderya, narinig niya ang radyo na tumutugtog ng Bituing Walang Ningning. Hindi niya mapigilang mapaluha. Naalala niya kung papaano silang sabay na kumakanta ng ina kapag nagugas ng pinggan. Pagsapit ng hapon, umalik siya sa bahay na bitbit ang kalahating kilong bigas at isang sardinas. Sa wakas ay may mainit na kanin siya. Ngunit habang kumakain mag-isa, narinig niyang kumakalabog ang pinto ng silid ni Aling Rosa. Na tila ba may hangin na nagbukas. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan niyon. Ang dating silid na puno ng samyo ng sampagita ay ngayon ay amoy alikabok na. Nakabitin pa rin sa dingding ang lumang bestidang dilaw ng ina. Ang isusuot sana nito sa graduation ni Marina. Hinaplos niya ang tela. Sana makita mo pa akong graduate. Bulong niya. 1 linggo ang lumipas. Dinalaw siya ni Lisa at Tony. Marina, nag-alala kami. Wika ni Tony, hawak ang bag ng grocery. Umabsent ka ng 3 araw. Hindi ko kasi kayang pumasok. Tugon ni Marina, nakasandal sa pinto. Pasensya na. May proyekto tayo sa choir. Sabi ni Lisa. Kailangan ka namin. Hindi na ako sasali sa choir. Mariin niyang sagot.
Wala na akong boses. Meron pa. Kit ni Lisa. Pero kung ayaw mo muna, okay lang yun. Kumain ka man lang sana. Umiling si Marina. Salamat pero hindi ko kailangan. Nagtinginan ng dalawa. Bakas ang lungkot sa kanilang mga mukha. Nandito lang kami. Sabi ni Tony bago sila umalis. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa guidance office. Hindi dahil gusto niya, kung hindi dahil ipinatawag siya. Sa loob, sinalubong siya ni Ma'am Castillo, isang matandang counselor na may mahinaong boses. Marina, gusto lang kitang kamustahin. Panimula nito. Tahimik lamang si Marina. Napalitaan kong may ilang kaklase kang nang bubuli sa'yo. Gusto mo pang pag-usapan? Wala pong saysay. Tugon niya. Kahit anong gawin ko, wala na si inay. Umusad ang upuan ni Ma'am Castillo papalapit. Mahal ka ng nanay mo at sigurado kong ayaw niyang makita kang nawawala. Napatulo ang luha ni Marina, ngunit mabilis niyang pinunasan. Hindi ko alam kung paanong mabubuhay na wala siya. Isang araw sa isang hakbang. Wika ng counselor. May mga taong handang umalalay. Ang mga kaibigan mo, mga guro, at kami rito. Hindi sumagot si Marina. Tumayo siya. Bahagyang yumuko bilang pamamaalam at naglabas ng opisina. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng malamlam na takip silim. Sa loob ng bahay, naupo siya sa sahig na kahoy. Binuksan ang lumang kahong metal ng kanyang ina, kung saan nakatago ang mga liham at resibo. Sa ilalim, may nakita siyang maliit na sobre na hindi pa niya nabubuksan, nakalagay sa harap. Para kay Marina, kung sakaling hindi na tayo magkasama. Nanginig ang kamay niyang pinunit ang sobre. Sa loob ay may maikling sulat. Anak, kung binabasa mo to, alam kong mahirap. Ngunit tandaan mo, ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Ang tapang mo ay hindi galing sa akin. Nasa puso mo talaga. Kung sakaling madilim ang paligid, hanapin mo ang sarili mong ilaw. Mahal na mahal kita. Bumuhos ang luha ni Marina matapos niyang basahin ang sulat. Ngunit sa gitna ng sakit, ay may munting init na sumilay na parang sindi ng posporo sa loob ng malamig na silid. Inay, susubukan ko. Bulong niya. Ngunit hindi yun sapat para agad niyang mabawi ang dating sigla. Kinagabihan, muling bumalik ang dilim at sa unang pagkakataon ay sumagi sa isip niya kung may sisay pa bang magpatuloy. Tinitigan niya ang bintana sa labas. Walang bituin. Sa loob, walang tunog kung hindi ang mabagal na tibok ng kanyang puso. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang naglaho ang kulay sa mundo ni Marina. At habang naiimbing siya sa gitna ng luha, hindi niya alam na sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, may kakatok na dalawang estrangherong mag-aalok ng kakaibang liwanag sa kanyang pusong nagdidilim. Maagang sumapit ang takip silim ng araw na yon. Tila minadali ng langit ang pangdilim. Waring alam nitong may darating na bisitang gugulo sa nakasanayang katahimikan ni Marina. Nakatulog siya sa hapong lumukos sa sofa. Hawak pa rin ang liham ng ina. Nagising lamang siya nang marinig ang sunod-sunod na katok. Mahihinang pag-ungol ng kahoy na pinto laban sa malakas na ulan sa labas. Sandali lang. Mahinang sigaw niya. Pinahid ang luha sa pisngi at iniayos ang gusot na t-shirt. Sa isip niya, sino naman kaya ito? halos wala na siyang dumadalaw na kaibigan at bihira ring mag-abot ng limos ang landlord kapag umuulan. Pagbukas niya, tumambad ang dalawang matandang babae na kapwa nakapayong. Ang isa'y matangkad, maputi ang buhok na nakapusod at may makapal na salamin. Ang isa na may pandak, kulubot ang mukha ngunit may mga matang nagniningning sa likod ng bilog na salamin. Kapwa sila nakasuot ng lumang barong Tagalog na pambabae na tinernohan ng makapal na bestida. Tila galing ang mga ito sa probinsya. Magandang gabi sa iyo, iha. Pati ng mas matangkad, inilingkis ang payong upang hindi tumulo ang tubig sa pasilyo. Ikinalulungkot naming istorbo kami. Ay, sino po sila?
Tanong ni Marina. Maigpit na hawak ang seradura. Ako si Nena at ito ang kapatid kong si Pilar. Sagot ng pandak na babae, bahagyang yumukod. Mga lola mo kami sa parte ng iyong ama. Napasingap si Marina. Sa parte ng tatay ko? Umalingongaw ang salitang tatay. Isang pangalang halos hindi nabanggit sa kanilang bahay. Oo, iha. Tango ni Nena. Kami ang mga ina ni Ricardo, ang papa mo. Dalawa po kayong ina sa isang tao? Kunot noong tanong ni Marina. Napatawa ng maraan si Pilar. Magkapatid kami. Pinalaki namin si Ricardo nang maagang pumanaw ang aming mga magulang. Kaya parang dalawa ang nanay niya. Umigting ang sikmura ni Marina. Pero bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Dahil nabalitaan namin ang pagpanaw ng iyong inang si Rosa. Mahinang tugon ni Nena. Huli na nang makarating sa baryo ang balita. Nakiusap kaming ipasabi sa barangay captain na darating kami. Pero wala po akong natanggap. Putol ni Marina, nagpipigil sa panginginig ng boses. Anong kailangan nyo? Hindi kailangan, iha. Singit ni Pilar. Inilabas ang maliit na balutan ng suman. Nais ka naming dalhin sa amin at alagaan ka sa sitio Mapayapa, Quezon. Doon kami nakatira. Doon ay tahimik at sariwa ang hangin. Napalunok si Marina. Sa isip niya, sariwa nga marahil, subalit estranghero pa rin ang dalawang matandang ito. At nasaan po si Ricardo? Halos pabulong niyang tanong. Unang beses niyang banggitin ang pangalang iyon nang hindi puno ng galit. Nagpalitan ng tingin ng dalawang matanda. Ang papa mo'y nasa Maynila rin. Sagot ni Nena. May-ari siya ng maliit na talyeres sa Pasig. Ngunit, huminga siya ng malalim. Mahaba ang kasaysayan niyong dalawa. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ka pagkatapos ng mga nangyari noon. Hindi niya alam? Maring ulit ni Marina. Sumisidhi ang kirot sa dibdib. Mas madali yatang magpakita kung buhay pa si inay, hindi ba? Tama ka, iha. Sagot ni Pilar, kumapit sa braso ng kapatid. Nagkamali siya, pero hindi ka namin hahayaang mag-isa. Baka pwedeng makausap natin siya ng sabay-sabay. Hindi ko alam. Bulong ni Marina. Umiling. Pasensya na pero hindi ako basta-basta sasama sa mga tao ngayon ko lang nakita. Inilabas ni Nena ang isang lumang litrato mula sa plastik na sobre. Larawan niyon ng batang si Marina, 4 na taong gulang. Nakaupo sa bisig ng lalaking may hawak na makukulay na lobo. Ang lalaki kabataang bersyon ni Ricardo. Kapansin-pansing hawig na hugis ng kanyang mata. Ito'y kuha sa Parian sa Lucena. Paliwanag ni Nena. Pumisita kami noon bago kayo lumipat ni Rosa sa Maynila. Tinanggap iyon ni Marina. Bagyang nanginig ang kamay. Naalala niya ang malabong alaala ng makukulay ni ilaw at amoy ng cotton candy. Ngunit hindi niya matandaan ang mukha ng lalaki sa litrato. Kung totoo man ang sinasabi niyo, may ina niyang sambit. Bakit hindi siya mismo ang humarap? At bakit kayo? Pinakiusapan niyo lang kami. Sagot ni Pilar. Natatakot siyang baka hindi mo siya patawarin. Patawarin? Kumirot ang boses ni Marina. Iniwan niya kami. Iniwan niya si inay habang nag-iikaws kami. Nagdaan-daan si Nena. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Anak, hindi kita pipilitin. Nais lang naming malaman mong may pamilya kang handang kumukup sa'yo. Heto. Iniabot niya ang maliit na calling card. May nakasulat na address at numero. Kapag handa ka na, tawagan mo kami. Babalikan ka namin kahit kailan. Umiling si Marina, ngunit kinuha ang card. Salamat. Malamig niyang tugon. Pero hindi ko may papangakong tatawag ako. Maiintindihan namin, iha. Wika ni Pilar. Hinaplos ang likod ng kamay ni Marina. Pwede ba kaming pumasok man lang?
Magpapahangin lang kami sandali. Napatingin si Marina sa magulong sala. May basyon ng sardina sa mesa. Nagkapulupot na kumot sa sofa. Pasensya na po, magulo po kasi rito. Sabi niya, ngunit pinuksan pa rin ang pinto ng mas malaki. Pumasok ang dalawang matanda. Tahimik na tumingin sa paligid. Napansin ni Nena ang lumang gitara ni Aling Rosa na nakasandal sa dingding. Si Rosa pala ang nagigitara? Tanong niya. Opo. Sagot ni Marina. Huli niya na yung tinugtog noong Pasko. Kilala naming mahusay na tumugtog ang nanay mo. Ngumiti si Pilar. Ngunit nagliwanag ang mga mata't bakas ang lungkot. Lagi niyang dala ang gitara sa piyesta noong kabataan namin. Natigilan si Marina. Ibig sabihin, kilala talaga nila si Inay. May bahagi ng puso niyang kumurap. Parang kandilang muntikan ng mamatay ngunit biglang umilaw. Naglabas si Nena ng tuyo nilang payong at inilapag sa gilid. Iha, narito rin kami. Hindi lang para kay Ricardo. Anya. Narito kami para sa'yo. Ikaw ang apo namin. Kung papayag ka, bukas ng umaga ay maaari tayong bumiyahe patungong terminal. 2 oras lang ang biyahe papuntang Lucena. Tapos jeep papuntang sitio. Parang nanikip ang dibdib ni Marina. Sa isang banda, gusto niyang tumakas sa lugar na puno ng alaala. Sa kabilang banda, ayaw niyang iwan ang bahay, ang huling bakas ng ina. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sabi at yumuko. Hinawakan ni Pilar ang kanyang baba. Maingat. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, Iha. Pero isipin mo, anak, sa probinsya, hindi ka mag-iisa sa pagkainan. May taniman kami ng gulay. Sariwang isda tuwing umaga. May kapilya sa dulo ng kalsada kung saan pwede kang umawit. Ayos lang ako rito. Bulong ni Marina, ngunit maging siya'y alam niyang kasinungalingan lamang iyon. Tahimik silang naupo ng ilang minuto. Tanging tunog ng patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Sa wakas ay tumayo na si Nena. Hahayo na kami, Iha. Baka bumaha pa. Sinamahan ni Marina ang 2 hanggang pintuan bago tuluyang lumabas. Humarap si Pilar. Anak, kahit anong oras, kahit anong araw ha. Basta tumawag ka lang darating kami. Tumango si Marina, bagyang napakapit sa hamba ng pinto. Sige po. Naglakad papalayo ang 2 matanda. Pabagal ngunit matatag ang hakbang. Habang bumubuhos pa rin ang ulan sa ilalim ng dilim, animoy 2 alitap-tap na patuloy na nagliliwanag sa gitna ng bagyong pumapalot sa puso ni Marina. Pagbalik niya sa loob, tinignan niya ang calling card. Nene and Pilar Santos, Sitio Mapayapa, Barangay San Isidro, Quezon. Sa ibaba ay may nakasulat na sulat kamay. Mahal ka namin, apo. Inilapag niya yun sa mesa katabi ng liham ng ina. 2 peraso ng papel. Isa galing sa nakaraan, isa galing sa posibleng hinaharap. Huminga ng malalim si Marina. Tumitik sa malamig na kawali sa kusina. At sa unang pagkakataon matapos ang libing, kumalam uli ang kanyang sikmura. Binuksan niya ang kalan, pinainit ang natirang kanin, at habang inaamoy ang singaw nito, pumasok sa isip niya ang tanong. May lugar pa kaya para sa akin sa mundong inaalok nila? Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit ngayong gabi, sa pagpatak ng ulan at pag-usok ng mainit na kanin, naulinangan niya ang munting tibok ng pag-asa. Mahinang-mahinang kumpas. Ngunit buhay pa rin. At sa katahimikan ng gabing iyon, dinig niya ang sarili niyang bulong. Inay, anong gagawin ko? Ngunit sa dulo ng tanong na iyon, may bahid ng posibilidad na marahil sa labas ng pader ng kanyang pagdadalamhati, may 2 estrangherong handang maging pamilya kung hahayaan lang niyang kumatok silang muli. Umagang-umaga pa lamang ay muling bumalik sina Lola Nena at Lola Pilar. Bitbit ang isang sako ng bigas at basket ng mga prutas. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw ay kumakatok na sila sa pinto. Kasabay ng tila walang pagod na huni ng mga maya. Marina apo, nandito kami. Tawag ni Lola Pilar habang kinakalampag ng marahan ng kahoy. May dala kaming almusal para sa'yo. Sa loob,
Nakaupo si Marina sa sahig ng sala, nakasandal sa pader at nakabalot sa kumot na tila balabal ng ulap. Pinakiramdaman niya ang sarili kung may lakas pa ba siyang humarap. Bakit ba ang aga nila? Bulong niya sa sarili, ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Tumayo siya at hinilot ang masakit na balikat. Saka binuksan ng pinto. Magandang umaga po. Mahina niyang bati. Magandang umaga rin sa iyo, Apo. Sagot ni Lola Nena. Inilapag ang sako sa gilid ng pasilyo. Pasensya na kung ginising ka namin, ha? Nais ka lang namin kamustahin. Napatingin si Marina sa dala nilang pagkain. Salamat po. Pero sabi ko nga po kahapon ayos lang ako rito. Naiintindihan namin, Iha. Wika ni Lola Pilar. Hinaplos ang buhok ni Marina ngunit agad ding inurong ang kamay nang mapansing nanginginig ang dalaga. Pero baka gusto mo munang kumain ng mainit na lugaw. Niluto namin sa terminal kanina pa. Salamat po. Ulit ni Marina. Pinilit ng umiti. Hinayaan niyang pumasok ang mga matanda habang inaayos ni Lola Nena ang mesa. Inilibot ng dalaga ang pinggan sa sariling bahay. May alikabok sa aparador at ang kortina'y naninilaw na. Ito ang huling bakas ni Inay. Paalala ng isip niya. Umupo sila sa paligid ng maliit na lamesa. Binuksan ni Lola Pilar ang termos at kumalat ang singaw ng lugaw na may luya. Kain tayo, Apo. Yaya nito. Kumuha si Marina ng isang kutsara, ngunit bago pa man niya maisubo, ay napatingin siya kay Lola Nena. Hindi ko po kayang iwan ang bahay na to. Mariin niyang sabi. Dito nakatira si Inay. Dito kami nagtatawanan. Dito namin pinangarap ang lahat. At kapag umalis ako, para ko na ring tinalikuran ang alaala niya. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Mabigat ang buntong hininga ni Lola Nena. Apo, naiintindihan namin ang halaga ng mga alaala. Pero hindi rin gusto ng nanay mo na mag-isa ka rito. Gutom at malungkot. Hindi po ako mag-isa. Git ni Marina. Bagamat kumikirot ang tiyan niya sa kabiling tunaan. Kasama ko si Inay sa bawat sulok ng bahay na to. Lumapit si Lola Pilar. Marahang pinisil ang kamay ni Marina. Alaala na lamang yan, Apo. Pero ang puso mo kailangan ng mga taong buhay. Mga taong humihinga at nagmamahal sa iyo ngayon. Hindi nakasagot si Marina. Sa halip ay tinikman niya ang lugaw. Maalat ng kaunti ngunit mainit at nakakaaliw. Matapos kumain, inilabas ni Lola Nena ang isang sobre. Pamasahe mo sana ito papuntang Quezon. Paliwanag niya. Pero kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin. Iiwan na lang namin to para kung sakaling magbago ang isip mo. Tinitigan ni Marina ang sobre. Nangingibabaw ang lungkot sa mga mata. Salamat po. Pero huminga siya ng malalim. Hindi pa ako handa. Tumango si Lola Pilar. Pinilit ang ngiti. Sige, basta't alam mong bukas ang aming bahay para sa iyo, Iha. Ilang saglit pa silang nag-usap patungkol sa kalagayan ng baryo. Ang taniman ng kakao, ang maliit na lawa na tila salamin tuwing umaga, at ang matandang puno ng akasya na pinagtatapuan ng mga bata. Habang nagkukwento ang mga lola, may bahagyang kislap ang kuryosidad sa mga mata ni Marina. Ngunit mabilis ring naglaho tuwing naaalala niya ang nanay. Maya-maya'y tumayo na ang dalawa. Aalis na kami, Apo. Sabi ni Lola Nena. Sinuot ang lumang sombrero. Hindi namin alam kung kailan to tatawag. Pero araw-araw naming hawakan ang telepono. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Tugon ni Marina. Iniitid sila hanggang pintuan. Umaambon na naman. Pinayungan niya ang mga lola habang bumababa sa makipot na hagdan. Bago tuluyang pumasok sa tricycle ang dalawa, umarap si Lola Pilar. Apo, tawag niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. May oras ang pagluluksa, pero may oras rin ang para mabuhay. Parang martilyong tumama ang mga salita sa dibdib ni Marina. Wala siyang naisagot kung hindi isang mahinang opo. Umalis ang tricycle. Nag-iwan ng tunog ng makinang paos. Pinanood iyon ni Marina hanggang lumiko sa kanto. Kasabay ng paghikop ng hangin na may amoy basang lupa.
Pagbalik sa loob ng bahay ay muling nanahimik ang paligid. Tila nawala ang init ng dala ng dalawang matanda. Niligpit niya ang mga pinagkainan. Inilagay ang natarang lugaw sa mangkok at ibinuhos sa maliit na plastic cup. Para sa tanghalian. Bulong niya sa sarili, bagaman alam niyang baka hindi niya na makain. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng tokador ng ina. Naroon pa rin ang pulbos, ang lumang lipstick na kulay rosas, at ang maliit na bote ng pabango. Binuksan niya iyon. Sumingaw ang pamilyar na bango ng sampagita at pawis ng maghapon. Bango na rosa. Napapikit si Marina, sininghot ng malalim. Tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay si Lisa. Oy Marina, Marahang sabi ng kaibigan. absent ka na naman. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tugon ni Marina. Napilit na pinapatatag ang boses. Nakita ka raw nila kahapon kasama ang dalawang matanda. Kamag-anak po ba ang mga yon? Oo, mga lola ko raw sila. Gusto nila akong isama sa probinsya. At sasama ka ba? Tanong ni Lisa. Puno ng pag-aalala. Hindi ako sasama. Mabilis na sagot ni Marina. Hindi ko kayang iwan ang bahay. Pero Marina, Lisa please. Putol niya. Pagod ako. Tahimik si Lisa sa kabilang linya bago nagsalita. Sige, kung kailangan mo ng tulong ha, tawagan mo lang kami ni Tony. Salamat. Mahinang tugon ni Marina at pinatay ang tawag. Lumipas ang mga oras na parang alon ng dagat. Paulit-ulit na humahampas ng kalungkutan. Kinuha niya ang sobre ng pamasahe at tinimbang sa palad. Kayang-kaya kong pumunta, pero handa ba ako? Lumapit siya sa bintana. Sa labas, naglalaro ang dalawang batang kapitbahay. Nagtatakbuhan sa ulan habang nagtatawanan. Tara, tago-taguan. Sigaw ng isang bata. Sandaling ngumiti si Marina. Ngunit nang maalala niyang dati rin silang ganoon ng ina, nagtatakbuhan sa ulan noong bata pa siya, ay biglang nagdilim ang ngiti. Sa pagkainan, sinimulan niyang magsaing gamit ang bigas na iniwan ng mga lola niya. Habang hinihintay maluto, binuksan niya ang radyo. Umuhuni ang isang lumang awitin ni Freddy Aguilar. Pinatay niya kaagad. Masyadong maraming alaala. Pagkaluto, nagsandok siya ng kanin at natirang sardinas. Umupo sa lamesa na may isang plato, isang baso ng tubig. Walang usapan, walang tawa, kabaliktaran ng dati. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang sariling bulong. Inay, tama ba ang ginagawa ko? Ngunit gaya ng dati, ang sagot ay hangin lamang. Kinagabihan, binuksan niya ang kahon ng ina at muling binasa ang liham. Sa tabi nito, dahan-dahan niyang ipinasok ang calling card ng mga lola, saka isinara ang takip. Hindi pa ngayon. Bulong niya. Hindi pa ako handa. Humiga siya sa kama, niyakap ang kumot. Sa kisame, sumasayaw ang anino ng ilaw sa kalye. Tila mga multong nagbabantay. Sa bawat buntong hininga, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang desisyong manatili. Ngunit sa pinakasulok ng puso, may maliit na tinig na paulit-ulit na nagtatanong. Hanggang kailan mo kayang mag-isa? Habang ipinipikit niya ang mga mata, bumalik ang tanawin ng mga lola, ang malumalay na pagngiti, ang dalang lugaw, ang kwento patungkol sa lawa at akasya. Hindi niya napigilang mapaluha, ngunit maigpit pa rin ang yakap niya sa unan. Waring pinipigilan ang sariling mahulog sa tukso ng pag-alis. Sa uli, natulog siyang may luhang nakapermi sa kanyang pisngi. At sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, pumitlag ang munting apoy ng pag-alinlangan. Mananatili siya. Ngunit sa bawat tibok ng puso, mas lumalakas ang katotohanang darating ang panahon. Nakakailanganin niyang buksan muli ang pinto para sa liwanag na kumakatok sa dilim ng kanyang mundo. Lumipas ang 3 linggo matapos tanggihan ni Marina ang pag-aanyaya ng mga lola. Sa unang araw ay panatag pa ang loob niya. Tila tagumpay na naipagtanggol ang bahay laban sa pagbabago. Ngunit sa ikalawa, naramdaman na niya ang bigat ng katahimikan. Sa ikatlo ay gutom na ang bumungad sa pagdilat ng mga mata. Isang Lunes ng umaga, nagising siyang umiikot ang paligid. Sa aparador, ang bigas na iniwan ni Lola Nena ay halos ubos na at sardinas na lamang ang natitirang ulam.
Piniga niya ang lata hanggang huling patak ng sabaw. Saka minasda ng manipis na kanin sa plato. Kaya ko to. May bulong niya, ngunit natigilan ng umalingaw-ngaw ang sikmura. Tinakpan niya ang tenga na para bang mawawala ang gutom kung hindi niya maririnig. Pagdating sa paaralan, hindi na siya pumasok sa klase. Umupo siya sa likod ng covered court. Pinagbasta ng mga kaklasing masiglang naglalaro ng volleyball. Marina, halika. Sigaw ni Tony. Kumakaway ito. Umiling siya at nagkunwaring may tinatawagan sa cellphone. Sa totoo lang, wala namang load ang telepono niya. Mas madali lang magkunwari kaysa ngumiti. Pagsapit ng tanghalian, naupo siya sa ilalim ng hagdan. Itinago ang mukha sa pagitan ng mga tuhod. Tumaan sina Carla at Miko. Pitpit ang milk tea. Uyo, hindi pa rin kumakain si Ulila. Bulong ni Carla. Baka diet o baka naghihintay ng milagro. Tawa ni Miko. Sumiklab ang init sa mukha ni Marina, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi bale, sa isip niya. Balang araw titigil na rin sila. Ngunit habang papalayo ang mga yabag ng mga kaklase, mas lalong lumaki ang butas sa dibdib niya. Kinagabihan, bumuhos ang napakalakas na ulan. Tumulo ang bubong sa mismong tapat ng kalan. Kumalat ang tubig sa sahig. Sumabay sa luha ni Marina habang nagliligpit ng palanggana. Inay, kung nandito ka lang sana. Hikbi niya. Hindi ganito kahirap. Nang gabing iyon, sinubukan niyang kumain ng tuyo at malamig na kanin, ngunit sumakit ang tiyan niya. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang sarili. Hindi pwedeng ganito palagi. Bulong ng isip niya. Sa unang pagkakataon, hindi na kinaya ng katigasan ng ulo ang realidad. Kinabukasan, pumila siya sa guidance office ng kusa. Nagulat si Ma'am Castillo. Marina, kamusta? Malumanay na bati nito. Pagod na po ako. Tapat niyang sagot, habang mangiyak-ngiyak. Gusto ko lang po ng payo. Hinintay niyang sermonan siya, ngunit ngumiti lamang ang counselor. Minsan, ang tapang ay yung marunong humingi ng tulong. Ano ang plano mo ngayon? Kagatlabi si Marina. Hindi ko po alam pero siguro tama si na Lola. Ayokong iwan ng bahay pero hindi ko na rin kayang mabuhay ng ganito. May mga bagay na alaala lang ang kailangan, hindi lang ang lugar. Wika ni Ma'am Castillo. Hindi mawawala si Rosa sa puso mo kahit saan ka pumunta. Pag-uwi, binuksan niya ang kahon ng ina. Muling kinuha ang calling card. Pinagmasdan niya ang sulat kamay. Mahal ka namin, Apo. Sa isang iglap, tila nagliwanag ang mga letra. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang lumang Nokia at sinagang mag-load mula sa natitirang barya. Nang kumonekta ang linya, agad na sumagot si Lola Pilar. Hello, sino to? Si Marina po ito. Sandaling katahimikan. Apo. Sigaw ng matanda. Nanginginig ang tinig sa tuwa. Salamat at tumawag ka. Lola, pwede pa po ba akong sumama? Tanong ni Marina, na halos pabulong. Kung bukas pa rin po ang alok nyo. Nako Apo, bukas na bukas. Sabi ni Lola Pilar, habang mangiyak-ngiyak. Pupuntahan ka namin kaagad ha? Umiling si Marina, kahit hindi nakikita. Ako na lang po ang pupunta. Ayokong maabala pa po kayo. Sabihin niyo lang po ang direksyon. Nag-usap sila ng mahaba. Oras ng biyahe, sakayan ng bus, pangalan ng terminal. Pagkababa ng tawag, umupo si Marina sa kama, nanginginig. Hindi ito dahil sa galit o lungkot, kung hindi sa halong kaba at kakaibang ginhawa. Buong hapon siyang nag-empake. Ipinatong niya sa kama ang lumang backpack. Inilagay ang 3 perasong t-shirt, 2 pantalon, at ang paborito niyang sketchpad. Bagong bili ni Lisa bilang pamasko noong nakaraang taon. Pinag-isipan niya kung isasama ba ang gitara ng ina. Ngunit masyado itong malaki. Sa halip ay kinuha niya ang pick na gawa sa kabibe. Ala-ala na rin ang musika ni Rosa. Bago umalis, nilinisan niya ang mga kwarto, tiniklop ang kumot, at itinabi ang mga laruan ng pagkabata.
at inalis sa dingding ang lumang kalendaryong may bilog sa petsa ng audition sa choir. Pinagmasdan niya ang bakanting padera. Salamat, bahay. Mahina niyang sabi. Pero oras na para lumakad. 4:00 ng madaling araw nang tumunog ang alarm. Huminga siya ng malalim. Sinuot ang jacket ng ina. Maluwag sa balikat pero mainit sa dibdib. Dala ang backpack at maliit na payong. Lumabas siya sa pinto. Isinara ang kandado at hinaplos ang doorknob na parang huling pamamaalap. Sa kanto, sumakay siya ng tricycle patungong bus terminal sa Cubao. "Saan ka, iha?" tanong ng driver. Cubao po. Cubao, Araneta. Sagot niya. May sakay ka pa po ba? "Naku, wala na. Ikaw lang. Maaga ka ata," sabi ng driver. Nag-andar ang makina. Habang umaandar sa madilim na kalsada, naaninag ni Marina ang ilaw ng poste. Tila linya ng alitap-tap na nagagabay. Sa terminal, pumili siya ng ticket papuntang Lucena gamit ang perang iniwan ng mga lola niya. Nakapila siya sa platform nang mapansin ng konduktor ang kanyang nanginginig na kamay. "Malamig ba?" tanong nito. Medyo. Ngumiti siya ng kaunti. "Malayo ba ang biyahe mo?" Bahay po ng mga lola ko. Sagot niya. Ngayon ko lang sila makakasama. "Ah, bagong simula." Ngumiti ang konduktor. "Sige, upo ka na sa harapan para hindi ka mahilo." Pag-andar ng bus, sinilip niya sa bintana ang unti-unting pagsikat ng araw. Ang mga gusali ng Maynila ay naglaho, napalitan ng malawak na palayan at puno ng nyog. Sa bawat kilometro, nararamdaman niyang humuhupa ang bigat sa balikat. Huminto ang bus sa isang kanto sa Lucena bandang 10:00. Naghihintay roon sila Lola Nena at Lola Pilar, nakasuot ng makukulay na duster at may hawak na panyo. Pagkababa niya, tumakbo si Pilar at niyakap siya ng maigpit. Salamat at tumating ka, Apo. Umiiyak na wika nito. Lola. Mahina niyang tugon. Ngunit sa unang beses sa matagal na panahon, taos puso ang ngiti niya. Salamat po sa paghihintay. Halika na, may jeep pa tayong sasakyan papuntang sitio mapayapa. Sabi ni Nena, pinunasan ng luha. Pero bago yan, kumain muna tayo ng pansit sa karinderya. Baka kumakalam na ang tiyan mo. Napalakak si Marina, isang tunog na halos nakalimutan na niya. Oo nga po, gutom na po ako. Habang kumakain sila ng mainit na pansit na may kalamansi, ikinuwento ng mga lola ang mga kapitbahay. Si Mang Isko na may kambal na kalabaw, si Aling Tere na magaling gumawa ng tsokolate, at ang batang si Jojo na mahilig manghuli ng palaka. Sa bawat kwento, parang nabobuo sa isip ni Marina ang bagong mapa ng buhay. Pagkaraan ng tanghalian, sumakay sila ng jeep na tumatawid sa makitid na daan, patungo roon sa bundok. Habang binabagtas nila ang kalsada, tumampi sa mukha ni Marina ang malamig na hangin na amoy dahon at lupa. Ipininid niya ang mga mata. Ninamnam ang sariwang simoy. Inay, nararamdaman mo ba to? Tanong ng isip niya. Parang yakap mo. Makalipas ang 30 minuto, bumaba na sa dulo ng sementadong kalsada. Wala rito, Apo. Lalakad na lang tayo ng kaunti. Sabi ni Lola Nena. Itinuro ang makitid na landas sa pagitan ng mga puno ng akasya. Sa bawat hakbang, kumakaskas ang dahon ng tsinelas at ang sigat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng sanga. Sa wakas bumungad ang isang lumang bahay na bato. May balkonahe at nakapilang paso ng orchids. Ito ang magiging tirahan mo, Apo. Masayang anunsyo ni Pilar. Tinitigan ni Marina ang bahay. Simple ngunit matatag. Narinig niya ang tahol ng aso, ang kuliglig ng bukid, at ang lagaslas ng ilog sa malayo. Sa dibdib niya kumakaba ang puso. Hindi na sa takot kung hindi sa panibagong pag-asa. Lola, bulong niya. Salamat po ha. Susubukan kong magsimula. Nako, walang anuman yun, Apo. Sagot ni Nena. Hinawakan ang kamay niya. Nandito kami araw-araw. Habang inaakit nila ang hagdan papasok sa bahay, napalingon si Marina sa makitid na landas na kanilang nilalakaran. Ang daan pabalik sa dating buhay. Sa unang pagkakataon,
Hindi na ito mukhang tanikala. Isa na lamang itong alaala na nagpapaalala kung gaano nakalayo ang narating. At sa paghakbang niya sa bagong tahanan, nagsindi sa dibdib niya ang maliit na apoy ng pag-asa, mas maliwanag kaysa dati, handang harapin ang mga susunod pang kabanata ng kanyang buhay. Mag-iisang linggo na si Marina sa sitio mapayapa. Tahimik ang buhay niya roon. May tunog ng kalikasan sa umaga. May amoy ng bagong lutong tinawala tuwing hapon. Ngunit sa kabila ng ginhawa, may bahagi pa rin sa kanyang puso ang hindi mapakali. Isang umaga, nagpa siyang maglakad si Marinang mag-isa. Lola, pupunta lang po ako sa ilog. Gusto ko lang po magpahangin. Paalam niya habang bitbit ang maliit na banga na pinahiram sa kanya. Sige apo, daan ka sa likod. Mas maganda ang tanawin doon. Pero mag-ingat ka ha. Paalala ni Lola Pilar. Opo, sagot niya at lumakad na sa masungit ngunit matahimik na landas ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niyang kumakapal ang mga dahon sa paligid. Ang dating araw na sumusulyap sa kanyang mukha ay tinakpan na ng sanga. Tumigil siya saglit. Huminga ng malalim at minasdan ng paligid. Parang ibang mundo na to. Bulong niya sa sarili. Maya-maya narating na niya ang isang matarik na bangin ng landas. May maliit na bangin sa gilid. May humahaplos na amoy ng lupa at damo. Lumapit siya. Tinignan ng ibaba. Doon may ilog na dahan-dahang umaagos. Kumunot ang kanyang noo. May parte ng puso niya ang tila gustong sumigaw. Gustong sumuko. Kung tatalon ako, matatapos na ang lahat. Mainang sabi niya. Pero bago pa man siya makaapak sa isang hakbang papalapit, may biglang humawak sa kanyang braso. Wag! Sabi ng boses. Malalim, mahinahon, at may bigat ng pakikiusap. Nagulat siya at agad na lumingon. Isang lalaki, mga nasa 35 years old na. Nakaitim na jacket, may nakasabit na lubid sa balikat. Maamong mukha nito, maitim ang buhok, at may malungkot na mata. Sino ka? Tanong ni Marina. Biglang umatras. Hindi na importante ang pangalan ko ngayon. Sagot nito. Ang importante, hindi mo itutuloy ang naiisip mong gawin. Napatingin si Marina sa kanyang braso. Maigpit pero banayad ang hawak ng lalaki. Tila takot siyang mawala. Hindi ko naman talaga gustong tumalon. Pagdadaylan niya. Pero naisip mo. Seryoso ang tugon ng binata. Ako rin. Minsan na rin akong tumingin sa bangin na yan. Mabait ang kalikasan, Marina. Pero hindi nito kayang tapusin ang sakit mo. Kailangan mo pa ring harapin yun. Buhay ka man o patay. Napabuntong hininga si Marina. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko alam kung alam mo. Pero kilala ka rito. Yung batang apo ni na Lola Nena at Lola Pilar. Matagal ka na nilang hinihintay. At mula nang dumating ka, hindi sila umiiwalis sa telepono. Baka sakaling tumawag ka ulit. Nagkatinginan silang dalawa. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon at lagaslas ng ilog ang maririnig. Matagal na akong hindi lumalapit sa mga tao. Wika ng lalaki. Pero kanina, may naramdaman akong hindi mapakali. Parang kailangan kong sundan ang landas na to. At ayun ka nga. Salamat. May inang sabi ni Marina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Umupo sila sa isang bato, malapit sa gilid ng bangin. Tahimik sa loob ng ilang minuto. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Marina sa wakas. Tawagin mo na lang akong Elias. Sagot ng lalaki. Hindi ko madalas sinasabi ang tunay kong pangalan. Elias? Parang sa Noli Me Tangere. Natigilan siya, saka napangiti ng kaunti. Mas okay yun, kaysa sa mga bansag sa akin sa baryo. Sagot ni Elias. Bakit? Ano bang bansag sa'yo? Yung iba tinatawag akong tagapagbantay ng gubat. May iba naman, kaibang lalaki. Napatawa si Marina. Hindi ka naman mukhang kakaiba. Medyo misteryoso ka lang. Kasi hindi ako madalas na makihalubilo. Paliwanag ni Elias. Mula nang mawalan rin ako ng mahal sa buhay, pinili ko na lang na mamuhay na tahimik. Biglang tumahimik si Marina. Pareho pala sila. Parehong sugatan. Nanay ko ang nawala. Wika niya. Siya lang ang kasama ko sa Maynila. Ngayon, parang wala ng direksyon ang buhay ko.
Pareho pala tayo, sagot ni Elias. Ama ko naman ang nawala. Dito sa kagubatan ko to siya huling nakita. Nang mawala siya, sinisisi ko ang sarili ko. Kaya araw-araw, dumaraan ako dito, baka sakaling makita ko ang sagot. Nagpalitan sila ng tingin, tila parehong nakakita ng salamin sa isa't isa. Hindi kita pipilitin, sabi ni Elias. Pero kung gusto mong bumalik dito bukas, pwede tayong maglakad. May mga lugar akong gustong ipakita sa'yo. Tahimik pero magaan sa dibdib. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Marina. Hindi mo naman ako kakilala. Totoo, sagot ni Elias. Pero minsan, kapag nakita mong nalulunod ang isang taong hindi mo kilala, hindi mo naman hihintayin ang pangalan niya bago mo siya iligtas, hindi ba? Napangiti si Marina, hindi dahil sa tuwa, kung hindi dahil sa pagkalma ng damdamin. Parang may tinig na nagsasabing ligtas siya sa kahit pansamantala. Tumayo na sila. Lika, atid na kita pa uwi. Delikadong mag-isa sa ganitong oras. Alok ni Elias. Habang naglalakad, iningatan ni Marina ang bawat hakbang. Hindi dahil natatakot siya sa landas, kung hindi dahil para bang ayaw niyang matapos kaagad ang gabing iyon. Pagkarating nila sa bakuran ng bahay, lumingon si Marina. Salamat, Elias. Hindi ko alam kung anong nangyari kung hindi ka dumating. Bukas, sabi ni Elias, kung gusto mong balikan ng gubat, nandoon lang ako. Babalik ako. Mahina ngunit buo ang tinig niya. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Lola Pilar. Apo, natagalan ka ata. Nag-aalala na kami. Pasensya na po Lola, naligaw po kasi ako. Pero may tumulong po sa akin. May lalaki raw sa gubat na matagal nang hindi nagpapakita. Baka siya yon. Bulong ni Lola Nena mula sa kusina. Kung siya nga, mapalad kang nakita ka niya. Siguro po, sagot ni Marina. Ngunit sa puso niya, alam niyang higit pa sa kabutihan ang nangyari. Sa gabing iyon, bago matulog, isinulat niya sa kanyang sketchpad. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Sa ilalim ng bituin, habang pinapakaramdaman niya ang simoy ng hangin mula sa bintana, naramdaman niya ang bagong simula. At sa unang pagkakataon mula nang mawala si Inay, natulog siya ng may kaunting liwanag sa dibdib. Liwanag na dala ng isang estrangherong nagpakilala sa gitna ng kagubatan. Muling bumalik si Marina sa kagubatan kinabukasan. Sa kanyang kamay ay may baong tinapay at bote ng tubig. Maaga pa lamang ay nagpaalam na siya sa kanyang mga lola. Lola, babalik lang po ako sa ilog kahapon. Gusto ko lang pong magpahangin. Sabi niya habang inaayos ang sintas ng kanyang sapatos. Sige apo. Tugon ni Lola Lena. Nabalang nag-aayos ng mga tanim na pechay. Pero wag kang aabot ng dilim doon ha. Opo Lola. Ngiti ni Marina, sabay bitbit ng bag. Hindi niya inakalang babalik siya roon nang may ganitong kasabikang nararamdaman. Ngunit mula nang makilala niya si Elias, tila may kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Para bang may kausap siyang tunay na nakakaunawa, kahit hindi pa niya ganap na nabubuksan ang lahat ng sugat. Pagdating niya sa clearing malapit sa bangin, naroon na si Elias, nakaupo sa isang mapatag na bato. May hawak na kahoy na nililok. Maaga ka ata. Pati ni Marina. Akala ko nga, ako ang unang darating eh. Sagot ni Elias. Ngumiti habang tumayo. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Naglakad sila sa mas makitid na daan, palayo sa ilog, at papalalim sa gubat. Tahimik lamang si Marina habang pinagmamasdan ng paligid. May mga paru-parong lilang lumilipad sa pagitan ng mga dahon, at ang sinag ng araw ay tila ginuguhit ang lupa. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Marina, umihingal ng kaunti. May malapit na lawa sa dulo ng kagubatang to. Doon ako madalas na tumambay. Walang gaanong nakakaalam kung saan yun. Tahimik, sakto sa mga kaluluwang pagod. Sagot ni Elias. Maya-maya ay huminto sila sa tapat ng isang bukas na espasyo. Ang totoo nga, sa gitna ng mga punong nyog at puno ng balete, may maliit na lawa na tila salamin. Malinaw ang tubig at may lunti ang damo sa paligid. Ang hangin ay presko at tila walang ibang tunog kung hindi ang sarili nilang paghinga.
Ang ganda dito. Bulong ni Marina. Parang hindi totoo. Dito ako natutong magpatahimik ng isip, sabi naman ni Elias. Naupo sa damuhan. Kapag parang sasabog na ang lahat sa dibdib ko, dito ako tumatakbo. Tumabi si Marina sa kanya. Nagtanggal ng sapatos at nilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Hindi pa rin ako sanay na wala si inay kahit nariyan sila lola. Parang may puwang pa rin. Wala namang nagsasabing kailangan mong maging okay ka agad, sagot ni Elias. Minsan, sapat na yung alam mong hindi ka nag-iisa. Tumingin si Marina sa kanya. Ikaw, paano mo nalagpasan ang pagkawala ng tatay mo? Hindi ko pa rin nga ata lubusang nalagpasan, sagot ni Elias. Pinulot ang isang maliit na bato at inihagi sa lawa. Pero natutunan kong tumanggap. Hindi ko man maibalik ang nakaraan. Pwede kong ayusin na ngayon. Isa-isa nga lang. Paano mo yung nagagawa? Tanong ni Marina. Sa tulong ng gubat at minsan ng mga taong hindi inaasahang darating. Napangiti si Marina. Ako ba yun? Tumawa si Elias. Hindi ko sinabing hindi. Umihip ang hangin. Sandaling katahimikan ang pumalot sa kanila. Tumingala si Marina. Tinignan ang langit na binabakuran ng mga sanga. Dati, Panimula niya. palaging kasama ko si inay tuwing Sabado. Pumupunta kami sa palengke, tapos sa simbahan. Kahit pagod na siya, ngingiti pa rin yun habang naglalakad. Alam mo, sagot naman ni Elias. Maraming beses ko nang naisip kung bakit may mga taong inaalis sa atin ng biglaan. Pero siguro, hindi sila talagang nawala. Siguro naging parte lang sila ng lakas na dala natin ngayon. Gusto kong paniwalaan yan. Tugon naman ni Marina. Pero minsan parang ang hirap pa rin. Lalo na kapag mag-isa ako sa gabi. Sa susunod na maramdaman mong mag-isa ka, sabi ni Elias, pumikit ka lang. Alalahanin mo ang tawanan nyo. Ang hapunan nyong sabay. Yun ang katotohanan. Hindi yung pagkawala niya, kundi yung naiwan niyang pagmamahal. Napaluha si Marina. Ang galing mo magsalita, Elias. Hindi ako magaling magsalita, sagot niya. Umawak sa kamay ni Marina. Sugatan rin kasi ako gaya mo. Pero minsan, ang dalawang pusong wasak, mas nauunawaan ang isa't isa. Nagulat si Marina sa haplos pero hindi niya ito inalis. Sa halip, pinisil niya ang kamay ni Elias. Pinisil niya ng marahan. Salamat. May inang sabi niya. Hindi ko inaasahang makakahanap ako ng ganito sa gitna ng kagubatan. Ako rin. Hindi ko rin inaasahan. Bulong ni Elias. Mula roon, hindi na nila napansin ang oras. Umupo sila sa ilalim ng puno. Nagkwentuhan patungkol sa mga paboritong pagkain, panaginip, at kahit anong bagay na bumubuo sa kanila bilang tao. Unti-unti parang bumabalik ang dating kulay sa mundo ni Marina. Nang palubog na ang araw, tumayo na sila. Hatid na kita, alok ni Elias. Babalik ako bukas. Sagot ni Marina, pitpit ang kanyang sapatos. Hihintayin kita, sabi ni Elias sabay ngiti. Habang naglalakad pabalik ng bahay, magaan ang pakaramdam ni Marina. Ang gabi ay tila hindi ganoon kadilim. May mga bituin na ulit. May munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento ko. Marami pang pahina. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Lola Nena at Pilar. Ang saya ng ngiti mo ngayon, Apo, sabi ni Lola Pilar. May bago ka bang kaibigan? Tanong naman ni Lola Nena. Nakangiting may panunokso. Meron po, sagot ni Marina. Hindi na naitago. At sa tingin ko, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang gumising tuwing umaga. Nagkatinginan ng dalawang matanda, sabay ngumiti. Habang humiiga si Marina sa kama, kinuha niya ang kanyang sketchpad. Sa unang pahina, kumuwit siya ng isang bangin at sa tabi nito ay isang lalaki. May kamay na nakaabot sa isang babaeng umiiyak. Sa ibaba ng pahina, sinulat niya. Minsan, ang mga sugat ng puso ay siya ring nagiging tagapagligtas. At sa gabing iyon, tulog siyang may ngiti sa labi. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lang alaala ng ina ang nagpapainit sa kanyang dibdib. Kung hindi ang presensya ng isang taong handang damayan siya, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan.
Lumipas ang mga araw at tila naging bahagi na ng bagong mundo ni Marina si Elias. Tuwing hapon, magkikita sila sa lawa. Nagsimula ang lahat sa tahimik na pag-uusap at pagpapalitan ng kwento. Ngunit unti-unting dumami ang mga tawa, mga biro, at mga titig na may kahulugan. Kapag may bagyo, hindi ka raw dapat dumaan sa bangin. Kwento ni Marina habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Sabi ni Lola Pilar, baka raw hipuin ako ng engkanto. Baka ako yun, biro ni Elias. Tagabantay ng gubat, hindi ba? Ngumiti si Marina. Kung ikaw nga, hindi na ako natatakot sa mga engkanto. Napatingin si Elias sa kanya. Seryoso ang muka. Totoo ba yan? Oo, sagot ni Marina. ikaw kasi ang nagpabalik ng kulay sa mundo ko. Tahimik lamang si Elias saglit. Saka mahinang nagsalita. Marina, kung sakaling may isang bagay akong hindi pa nasasabi, makikinig ka ba? Napakunot ang noo ni Marina. Ano mo ibig mong sabihin? Wala pa ngayon, sagot na Elias. At umiwas ng tingin, basta sa tamang panahon. Hindi na siya nagtanong pa. Baka nga may mga lihim pa si Elias. Pero sa ngayon, sapat na ang presensya nito. Sapat na ang katahimikang ibinibigay niya. At ang lakas na dahan-dahang bumabalik kay Marina. Samantala sa bahay ng mga lola, napansin nila Lola Nena at Pilar ang malaking pagbabago kay Marina. Mas masigla na ito. Maagang nagigising, tumutulong sa mga gawaing bahay, at ang pinakamahalaga, madalas na nakangiti. Napapansin mo ba, ate? Tanong ni Lola Pilar habang nagpapalat ng sibuyas. Oo, parang may bumalik sa kanya. Sagot ni Lola Nena. Pero kanino? May nasilip ako kahapon kasama si Marina sa kagubatan. May lalaking kasama. Alam mo kung sino? Sino? Tanong ni Nena. Agad na napalingon. Si Ricardo. Mahinang bulong ni Pilar. Siya yon, wala akong pagdududa. Napitawan ni Nena ang kutsilyo. Ang anak natin? Ang ama ni Marina? Oo, sagot ni Pilar. Nais ko sanang lapitan pero pinigilan ko ang sarili ko. Parang hindi pa niya sinasabi kay Marina ang totoo. Diyos ko, bulong ni Nena. Ano ang dapat nating gawin? Kinabukasan, sinundan ng dalawang matanda si Marina nang magpaalam itong muling papunta sa lawa. Nagkubli sila sa likod ng mga punong saging. Saka maingat na sinundan ang landas patungo sa gubat. At doon, sa gilid ng lawa, nakita nila si Elias at Marina na masayang nag-uusap. Hawak ni Elias ang sketchpad ni Marina habang pinagmamasdan ng isang guhit. Tignan mo to. Turo ni Marina. Ikaw yan. Nilagyan kita ng pakpak. Parang engkantong tagapagligtas. Hindi ko alam kung dapat ba ako matawa o matawa. Natatawang sagot ni Elias. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may lungkot na bakas sa mga mata. At doon biglang lumabas sina Lola Nena at Lola Pilar mula sa kanilang pinagtataguan. Ricardo! Tawag ni Lola Nena. Nagulat si Marina. Lola, bakit po kayo nandito? Ngunit mas ikinagulat niya ang pagkabigla ni Elias. O ng lalaking akala niya si Elias. Ricardo! Ulit ni Lola Pilar. Panahon na para sabihin mo ang totoo. Ricardo? Ulalas ni Marina. Hindi. Hindi siya. Siya si Elias. Anak. Apo, patawarin mo kami. Sabi ni Lola Nena. Hindi kami kaagad nagsalita. Matagal ka nang gustong makita ng ama mo. Pero natatakot siyang harapin ka. Kaya pinili niyang lumapit bilang estranghero. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Ikaw? Ikaw ang ama ko? Hindi makatingin si Elias o si Ricardo. Oo anak, sagot niya sa wakas. Ako ang ama mo. Tumayo si Marina at tumpa ang sketchpad sa damuhan. Bakit pa ito ginawa? Bakit mo ako nilapitan nang hindi sinasabi ang totoo? Dahil natatakot ako, sagot na Ricardo. Akala ko kung makilala mo muna ako bilang ako. Hindi bilang ama mong nawala. Baka mapatawad mo ako sa uli. Nagsinungaling ka. Umiiyak si Marina. Pinaniwala mo kung ibang tao ka. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Sagot na Ricardo at lumapit. Gusto ko lang sanang magkaroon ng pagkakataon.
Isang tsansa para makabawi. Para maipakitang mahal kita. Kahit huli na. Pero huli na nga. Maring sagot ni Marina. Buong buhay ko, galit ako sa'yo. At ngayon nakala ko may bago akong kaibigan. Pare ikaw lang pala yun. Ikaw yung dahilan ng lahat ng sakit. Tahimik si Ricardo. Bakas ang luha sa kanyang mga mata. Patawad anak. Tumalikod si Marina at tumakbo papalis. Hindi na lumingon pa. Sa likod, narinig niyang tinawag siya ng kanyang lola. Ngunit hindi niya yun pinansin. Ang tanging nais niya ay lumayo. 3 araw ang lumipas at hindi pa rin lumalabas si Marina sa kanyang kwarto. Tulad ng isang sirang plaka, paulit-ulit sa kanyang isip ang mga huling salitang narinig niya mula kay Ricardo. Ang lalaking naging sandigan niya, naging kaibigan, at ngayon isang malaking tanong sa kanyang pagkatao. Bakit mo ako nilapitan ng hindi sinasabi ang totoo? Gusto ko lang sanang magkaroon ng pagkakataon. Patawad anak. Sa bawat pag-ikot ng mga linyang yon, lalong sumisikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung mas nasaktan siya sa pagsisinungaling o sa katotohanang matagal na pala siyang minahal ng lalaking buong buhay niyang kinumuhian. Marina, apo. Katok ni Lola Pilar sa pinto. Nandito si Ricardo. Gusto ka raw niyang kausapin. Wala po akong gustong kausapin. Matigas na sagot ni Marina. Ngunit kahit sinubukan niyang palamigin ang tinig, bakas pa rin ang panginginig. Bibigyan ka namin ng oras. Malumanay na sabi ni Lola Nena. Pero sana, pakinggan mo muna siya. Kahit minsan lang. Walang sagot si Marina. Nagkulong lang siya sa kumot. Tinatakpan ang sariling damdamin tulad ng pagbabalot ng malamig na simoy ng hangin sa gabi. Tahimik, malamig at maigpit. Kinagabihan, sa tulong ng liwanag mula sa lampara, muling binuksan ni Marina ang sketchpad. Hindi niya napinunit ang bagong guhit. Isang tanawin ng lawa at kagubatan, at sa gitna nito, 2 taong nakaupo, magkatabi. Sa ilalim ng pag-guhit, isinulat niya, minsan, ang katotohanan ay masakit, pero mas masakit ang walang kasagutan. Nang umaga ng ika-4 na araw, bumangon si Marina. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Maputla pero po. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto. Lola, sabi niya, handa na akong kausapin siya, pero sa lawa ko siya gustong makaharap. Agad na tumawag si Lola Pilar kay Ricardo. Sa ilalim ng parehong puno ng akasya, naghihintay si Marina. Nakaupo siya sa damuhan. Hawak ang kanyang sketchpad habang pinagmamasdan ng tubig ng lawa. Maayos ang suot niya, tulad ng isang taong humaharap sa pinakamahalagang pag-uusap ng kanyang buhay. Maya-maya pa, tumating si Ricardo, dahan-dahang lumapit at naupo sa kanyang tabi. Tahimik ang paligid, di isang ibon, tila ayaw manggulo. Salamat pinayagan mo kung makausap ka, bungad na Ricardo, hindi makatingin ng diretso. Sabihin mo na. Mahinang tugon ni Marina. Sabihin mo ang totoo. Buo, walang palikoy-likoy. Tumango si Ricardo. Umalis ako noon hindi dahil ayaw ko sa'yo o sa nanay mo. Umalis ako kasi duwag ako. Nagtayo ako ng maliit na negosyo pero nalugi. Nahihiya akong harapin kayo, lalo na si Rosa. Lagi siyang matatag. At ako ang kabaliktaran niya. Ayokong makita mong may amang mahina at nakikita ko noon. Na isa akong nagiging hadlang sa pangarap ng nanay mo. Binigyan ko lang siya ng problema noon. Pero mas pinili mong wala ka. Sagot ni Marina. Pinipigil ang luha. Mas masakit yun. Tama ka. Sagot na Ricardo. At pinagsisisihan ko yun. Araw-araw. Pinilit kong bumalik pero natatakot akong hindi mo ako matanggap. Nang mamatay si Rosa, akala ko wala na akong pag-asa. Pero nung sinabi ng mga kapatid ko na kailangan mo ng sandigan, sinubukan ko. Hindi bilang ama, pero bilang isang estrangherong handang makinig. Tahimik si Marina, ngunit sa puso niya, unti-unting lumuluwag ang tali ng galit. Sa lahat ng bagay na hindi ko nagawa bilang ama, dugtong ni Ricardo, sana payagan mo akong magsimula, kahit bilang kaibigan muna, kahit bilang isang taong handang manatili. Huminga ng malalim si Marina,
Hindi ko alam kung paano magpatawad. Hindi siya basta binibitawan pero sa bawat araw na kasama kita bilang Elias, naramdaman kong may bahagi sa iyo na totoo. Hindi lahat kasinungalingan. Tumulo ang luha ni Ricardo. Maraming salamat, anak. Hindi niya pa rin ito tinawag na tatay. Hindi pa kaya ng kanyang damdamin. Ngunit sa puso niya, may pinto ng bahagyang bumukas. Sige, wika ni Marina sa mahinang tinig. magsimula tayo sa pagiging magkaibigan. Napangiti si Ricardo. Kung kailan ka handa, narito lang ako. Hindi na ako aalis. At sa pagkakataong iyon, walang kailangang tapatan ng drama. Tahimik lang silang naupo sa gilid ng lawa. Magkatabi habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa itaas. Tila sinisindihan ng bagong simula. Pag-uwi sa bahay, sinalubong si Marina ng yakap ni na Lola Nena at pati na rin ni Lola Pilar. Apo, napakagandang balita. Sabi ni Lola Pilar habang pinapahid ang luha. Alam naming mabigat, pero ipinagmamalaki ka namin. Hindi pa tapos ang lahat, sagot ni Marina. pero nagsimula na. Kinagabihan, naglatag sila ng hapunan sa pagkainan. Doon unang beses na muling tumawa si Marina sa gitna ng hapag. Habang pinapakinggan ang kwentong barangay ni Ricardo, hindi pa rin siya tinatawag na tatay. Pero hindi rin Elias ang tawag niya. Ricardo na, at iyon ay simula na rin ang pagtangkap. Habang nililigpit ang mga pinggan, pumulong si Marina kay Lola Pilar. Lola, pakaramdam ko hindi ko man naibalik ang nakaraan. Nahanap ko naman ng isang bagay ng sarili ko na matagal ko nang inakalang nawala. Ngumiti si Lola Pilar. Ang puso ay marunong maghilom, Apo. Lalo na kung marunong kang magmahal at magpatawad. At sa gabing iyon, bago matulog, binuksan ni Marina ang kanyang sketchpad. Gumuhit siya ng 3 tao. Isang babae, isang lalaki. Batang babae at 2 matandang babaeng nakaupo sa harap ng bahay. Hindi na buo ang sugat, pero may peklat na. Sa bawat peklat ay may kwento ng tapang, luha, at sa huli ay paghilom. Sa wakas, hindi na lang alaala ang nagsisilbing ilaw ni Marina sa mundong minsan ay nabalot ng dilim. Natutunan niyang buksan muli ang puso, tanggapin ang liwanag, at patawarin hindi lamang ang iba, kung hindi pati na rin ang sarili.